Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon, guys. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Mga masters, okay lang po bang wag nyong skip ang mga ads sa aking mga videos? Salamat po talaga mga masters sa solid na pagsuporta po sa akin. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell, guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Kabanata 2406 hanggang 2410. Sa lumang bahay, isang matandang may puting buhok na nakaupo sa harap ng chessboard, walang kalaban-laban, itim na kaliwang kamay, puting kanang kamay, kahit may sariling chess, mukha ding marangal. Sa pagtatapos ng laro, nang mahigpit ang laban, si Ran Yi ay nabalisa, at ang kanyang mga kilay ay halatang hindi nasisiyahan. Ano ba ang pinunta niya? Wala bang nagawa ang auction house para sa kanya? Sabi ni Ran Yi. Sabi niya may isang bagay na napakahalagang makita. Siya ang personal na bantay ni Ran Yi, na may malakas na lakas ng 7 ilaw. Sa paglipas ng mga taon, nag-set up si Ran Yi ng maraming karibal sa negosyo, at hinaranggan niya ang karamihan sa paghihiganti para kay Ran Yi. Malamig na sumangot si Ran Yi at sinabing, gaano ba ito kahalaga? Mas mahalaga pa ba ito kaysa sa aking chess? Pakakawalan ko na siya, sabi nung guard. Nang makadalawang hakbang ang gwardya, tumakbo si Yi at ibinaba ang kanyang mga piraso ng chess at sinabing, ngayong nandito na silang lahat, magkita tayo. Kung maglakas loob kang istorbohin ako ng madali, kailangan niyang bayaran ang halaga. Oo, pagkaraan ng ilang sandali, pinangunahan ng gwardya si Liu Ding na humarap kay Ran Yi. Halatang medyo kinakabahan si Liu Ding. Sa harap ni Ran Yi, ang boss sa likod ng mga eksena, ayaw niyang makita siya maliban kung kailangan niya, dahil alam ni Liu Ding na ayaw ni Ran Yi na maistorbo ng walang dahilan. Gayunpaman, kailangang tingnan ni Liu Ding ang bagay na ito ngayon. Nasa kay Yi na magpasya kung paano ay auction si Shengli. It's not important enough. You should know the consequences, right? Mahinang sabi ni Ran Yi. Nang inag ang buong katawan ni Liu Ding at mabilis na sinabi, Boss, may dumating sa auction na may dalang banal na kastanyes. Sa tingin ko kailangan mong magdesisyon tungkol sa bagay na ito, kaya nagbabaka sakali akong abalahin ka. Nang marinig ang salitang, Shengli, agad na tumayo si Ran Yi. Maging ang ekspresyon ng kanyang bodyguard ay lubos na nagbago. Si Ran Yi ay nakakita ng napakaraming bihira at kakaibang kayamanan sa loob ng maraming taon, ngunit walang sino man ang makakahanap ng Shengli para sa auction. Alam mo, may presyo pero walang market. Kahit may pera ka, hindi mo mabibili. Higit pa rito, ang mga taong nagmamay-ari ng banal na kastanyas ay dapat na malakas. Paano sila makakapag-auction dahil sa kawalan ng pera? You're not kidding me. How could someone auction Shengli? Tanong ni Ran Yi. Boss, totoo naman. Pagkatapos ay naglabas si Liu Ding ng isang maselang kahon. Si Ran Yi ay sumenyas ng proteksyon gamit ang kanyang mga mata. Lumapit ang guard at binigay ang box para tumakbo si Yi. Matapos huminga ng malalim, Ran Yi binuksan ang kahon. Nang makita niya ang pulang prutas sa loob, hindi niya napigil ang huminga muli. What a holy chestnut, Ran Yi exclaimed. Ang mga mata ng guard ay matako. Bilang isang malakas na tao sa 7 kaharian ng Lampara, siya ay naghahanap ng mga paraan upang makalusot sa kaharian, ngunit ang bottleneck ng huling 3 kaharian ay napakahirap para sa mga tao na makalusot. Gayunpaman, kung mayroong Shengli, ito ay magiging iba. Kung makakain niya itong banal na kastanyas at masira ang hangganan, ito ay isang bagay ng araw. Nasaan ang auctioneer ng Holy Chestnut? Tanong ni Ran Yi kay Liu Ding. Inayos ko na silang tumira sa ng auction house. Binata na, sabi ni Liu Ding. Mga kabataan. Napatingin si Ran Yi sa guard sa paligid niya. Sinabi ng guard sa mahinang boses, ito ba ay isang mahusay na master?
Madali bang maglalabas si Jishi ng Holy Chestnut para sa auction? Tanong ni Ranyi. Walang pag-aalinlangan na umiling ang gwardya. Ano ang status ni Jishi? Ang ganitong uri ng tao ay hindi kailanman magkukulang sa pera, at ang halaga ng Shengli ay hindi masusukat ng pera. Totoo bang nakuha niya ito nang nagkataon at hindi niya alam ang halaga ng banal na kastanyes? Hulaan ng guard. Umiling si Ranyi. Tuldok. Gaano man kamangmang ang mga tao, hindi nila alam ang halaga ng Shengli. Ano ang kanyang kaharian? Tanong ni Ranyi kay Liu Ding. Umiling si Liu Ding at sinabing, hindi ko ito nakikita, ngunit ang kanyang apprentice ay isang malakas na tao sa Wudengjing. Nakangiti si Ranyi sa guard. Kahit na ang kanyang apprentice ay isang malakas na tao sa Wudengjing. Paanong hindi niya malalaman ang halaga ni Shengli? Siguro master talaga siya, sabi ni Ranyi. Sa Imperial Court, si Jishi ay isang lalaking nagngangalang Feilongsheng, at sinabing ito ay isang babae. Sabi nung guard, natural na alam ni Ranyi ang kanyang sinabi, at maraming taon na ang nakalilipas, si Ranyi ay maswerteng nakilala si Feilongsheng, na siyang pinaka hindi malilimutang sandali sa kanyang buhay. Kahit sa araw ng kanyang kamatayan, malinaw na naaalala ni Ranyi ang tagpo ng pagkikita ni Feilongsheng. Sa oras na ito, biglang sumimangot si Ranyi at nagtanong, ito ba ang pinakamahusay na guro mula sa iba pang dalawang bansa? Mukhang marangal ang guard. Ang ganitong uri ng haka-haka ay hindi imposible, at ang banal na kastanyas ay marahil ang resulta ng Supreme Master na naglalakad sa madilim na kagubatan. Kailangan mo bang mag-report sa Imperial Court? Tanong ng guard. Naisip ito ni Ranyi at sa wakas ay umiling. Hindi siya ang maaaring makapukaw ng gayong makapangyarihang tao. Saan man siya nanggaling at kung ano ang kanyang layunin, si Ranyi ay hindi kwalipikadong makialam. Kung hindi, baka mawalan siya ng buhay. I'll talk about it after I meet him. This kind of character is not something we can offend casually. Sinabi ni Ranyi, sinabi mo na ba sa tretuhin ng may pag-iingat ang kilalang bisitang ito? Tanong ni Ranyi kay Liu Ding, boss, sinabi ko na sa iyo. Tumango si Ranyi at nagpatuloy, dahil isusubasta niya si Shengli, natural na dapat nating ayusin ito para sa kanya at ipaalam ang balita, na nagsasabing magkakaroon ng Shengli bilang object ng auction. Oo, tumango si Liu Ding bilang tugon. Bamantong hininga ang sinabi ni Ranyi, ang Fengmo Auction House ay nagbebenta ng hindi mabilang na mga kayamanan sa loob ng maraming taon, ngunit sa pagkakataong ito ay dapat na ang pinakakahindik-hindak. Hindi ko alam kung gaano karaming mga tao ang kailangang mamatay para sa banal na kastanyas na ito. Yung guard parang gusto na niyang magsalita at tumigil. Obviously, gusto niyang makuha ang Holy Chestnut, pero hindi niya alam kung paano magsalita. Nakita ni Ranyi ang kanyang iniisip at sinabing, mas mabuting isuko mo na ang ideyang ito. Hindi ito isang bagay na tatangkilikin ng mga ordinaryong tao. Sa sandaling lumabas ang balita, lahat ng pamilya sa korte ng imperial ay dumarating. Bagamat mayroon akong ilang impluensya sa Fengshan City, ibang-iba ito sa mga totoong pamilyang ito. Bakas sa mga mata ng guard ang kawalan ng pag-asa. Kung ikukumpara sa mga totoong malalaking pamilyang iyon, wala talaga si Ranyi. At sa sandaling lumahok ang malalaking pamilyang iyon sa auction, dapat ay away ito sa pagitan ng mga Diyos. Karamihan sa mga tao ay nanunood lamang ng saya. Pagkabalik ni Liu Ding sa auction house, agad niyang inayos ang mga tao na ipakalat ang balita ng auction. Sa sandaling lumabas ang balita, una sa lahat, nagkaroon ng malaking alon sa Fengshan City. Hindi mabilang na mga tao ang nagulat sa balita. Banal na kastanyes. Ang mga produkto ng madilim na kagubatan ay mga tunay na kayamanan na maaaring matugunan ngunit hindi hinahanap. Walang nakaisip na lalabas sila sa auction. Hindi nagtagal, kumalat ang balita mula sa Fengshan City hanggang sa buong Imperial Court sa wala pang isang araw. Feng Yanin, isang tao na lang ang matitira. Nang may balita tungkol kay Shengli sa naisip ko ang Aaron sa unang pagkakataon. Ang misteryosong personahe ay naglalabas ng banal na kastanyes bilang isang bagay sa pagbaril. Bilang karagdagan sa Aaron, hindi maiisip ni Feilinger ang sino mang makakagawa nito. Ang hindi inaasahan ni Feilinger ay ang Aaron ay may kayamanang gaya ni Shengli, na nagpaisip sa kanya kung sino si Aaron. Upang malaman ang panganib ng madilim na kagubatan, kahit na ikaw ay isang master ng mga banal na kasulatan, kailangan mong mag-ingat, at mas mahirap makakuha ng banal na kastanyes sa madilim na kagubatan.
Paano nakuha ng lalaking ito ang banal na kastanyes? Noong nasa kalangitan ang kabilugan ng buwan, hindi kalahating inaantok si Fei Ling-er, at puno ng mga katanungan ang kanyang isipan tungkol kay Shengli, dahil mas alam niya kaysa sino man kung gaano kahirap makuha si Shengli. Sa oras na ito, biglang nagbago ang mga mata ni Fei Ling-er, isang hininga ang papalapit sa kanyang silid, at halatang hindi maganda ang dumating. Pwede ba itong black shop? Maya-maya, hindi na napigilan ni Fering na matawa, dahil alam na niya kung sino ang darating. Hindi pa sumusuko ang binatang ito. Nakangiting sabi ni Feringer sa sarili. Hindi nagtagal, ang hininga ay umabot na sa pinto, at si Fei Linger ay nagkunwaring tulog. Ang kanyang patag at pantay na paghinga ay tila nagsasabi sa kanya na siya ay natutulog. Madaling itinulak ang pinto, bagamat napakalambot ng mga yapak ng kausap, hindi man lang ito ma-detect ng mga ordinaryong tao, ramdam pa rin ni Feringer ang bawat galaw niya. Hindi man dinidilat ang kanyang mga mata, nakita ni Feringer ang larawan niyang gumagapang sa kanyang isipan. Sa kalagitnaan ng gabi, hindi ka bumibisita. Pagdating pa lang ng lalaki sa kama, biglang nagmulat ng mata si Fletcher at sinabing, tao ito ni Fengay. Ang matanda ay inutusan ni Fengay na turuan ng leksyon ang Aaron. Siyempre, alam niyang iisa na lang ang natitira sa inn, at dahil dito ay naglakas loob siyang pumasok ng direkta mula sa main entrance. Sa palagay ng matanda, basta't mahuli niya ang maliit na babae at ibigay ito kay Fengay, tiyak na makukontento si Fengay sa kanyang kilos, at maaari rin nilang gamitin ang batang babae para pagbabantaan si Aaron. Sabi nga sa kasabihan, malambot ang persiman. Tuwang-tuwa ang matanda na ang batang babae ay naiwang mag-isa, na nagbigay sa kanya ng magandang pagkakataon na magsimula. Ngunit nang imulat ni Fei Ling ang kanyang mga mata, nakaramdam siya ng hindi inaasahang premonition. Na-offend kita, little girl. Nang makitang gising na si Fei Linger, nakahanda na ang matanda na direktang magsimula para maiwasan ang sobrang ingay. Pero nang iunat pa lang niya ang kanyang mga kamay ay bigla niyang napagtanto na hindi siya makagalaw. Siya ay naninigas sa parehong lugar, na tila siya ay nakulong sa pamamagitan ng ilang puwersa. Ito, umayos ng upo si Fei Ling-er, tumingin sa matanda na nagtataka at nagtanong, dapat mong malaman na ang ibang tao ay wala dito. Bakit mo ako gustong puntahan? Gusto mo bang makita akong nambo bully? Sa pagtingin sa inosenteng tanong ni Fei Ling-er, mas natakot ang matanda. Hindi pwedeng may pangatlong tao sa kwartong ito, dahil hindi niya talaga nararamdaman ang hininga ng pangatlong tao, ibig sabihin, hindi siya makagalaw dahil sa batang babaeng nasa harapan niya. Siya ay isang malakas na tao sa pitong mundo ng lampara. Paano siya makukulong ng ganoon kadali? Siya kamaliit na babae lang yung kabilang party. Notok, kung hindi ka magsasalita, mamamatay ka dito ngayong gabi. Hindi madaling linangin ang Seven Lamp Realm. Sayang naman na walang kwenta. Continued Fereng. Nang marinig ito ng matanda, nakaramdam siya ng manhid at lamig sa kanyang puso. Nararamdaman ng batang babae na ito ang kanyang kaharian, na nagpapakita na ang kanyang paglilinang ay dapat na nasa itaas ng 7 kaharian ng lampara. Ngunit paano ito, Pi? Posible. Siya ay 15 o 16 na taong gulang lamang. Paano siya magkakaroon ng ganoon kalakas na paglilinang? Ikaw, sino ka ba? Maingat na tanong ng matanda. Tumayo si Fei Ling-er, pumunta sa bintana, tumingin sa kabilugan ng buwan sa kalangitan, sinabi, ngayong araw, ang iyong Panginoon at nagkaroon sila ng pagtatalo, ngunit inilagay mo ang problemang ito sa aking ulo, dapat na makita ako, bully, hindi ito isang malakas na tao na dapat magkaroon ng pagganap. Siya ang 7-star Beastmaster. Dahil nakikita mo na ako ang lakas ng 7 Lamp Realm, dapat mong malaman na ang lakas ng 7-star Beast ay mas mataas kaysa sa 7 Lamp Realm, at ako ay hindi niya kalaban. Sabi ng matanda, pwede ba kitang maging kalaban? Tanong ni Fereng, mapaglarong ibinaling ang mukha. Nang matanda noon pa man, kahit na hindi niya akalain na ma-accident ang pagkidnap sa batang babae na ito. Sa kanyang opinyon, ito ay halos isang magandang pagkakataon para sa kanya upang makayanan ang Ferrer, at ang ibang mga tao ay wala doon. Pero ngayon, hindi niya akalain, dahil alam niya na itong tila malambot na persimmon na ito marahil ang pinakamahirap sa kanilang apat. Hindi ko akalain na ikaw ang pinakamaganda sa kanila. Sinabi ng matanda na kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon na pumili, mas gugustuhin niyang labanan ang mga Terego ng direkta kaysa sa gulo ng Fei Ling-er.
Sa isang mahinang ngiti, sinabi ni Fei Linger, gusto mo bang malaman kung sino ako? Kung alam ko kung sino ka, hindi ako mamamatay. Gusto kong malaman, sabi ng matanda, matalino ka, pero hindi ka pwedeng mamatay. Hindi ikaw ang may huling say. Buong buhay na ang pinatay ni Fei Lingsheng, ngunit hindi na niya kailangang magpaliwanag sa sinuman. Kahit ang Imperial Court, wala siyang karapatang magtanong, mahinang sabi ni Fei Linger. Buong buhay niya pinatay si Fei Lingsheng. Unti-unting naging mabangis at takot ang ekspresyon ng mukha ng matanda. Para sa kanya, ang takot na iyon ay hindi masasabi. Furlingson, ang Supreme Master sa Imperial Court. Itong batang babae sa harap ko ay talagang Furlingsheng. Naramdaman na lang ng matanda na parang bangungot ang balita. Gusto niyang salakayin ng isang makapangyarihang amo. Ano ang ibig sabihin nito? Nang magkaroon siya ng ganitong ideya, patay na siya. Dahil kahit si Emperador Zun ay hindi nang ahas na maging walang galang kay Fei Lingsheng, hindi ko inaasahan na magiging maswerte ako na makita si Mr. Fei sa buhay ko. Kahit mamatay ako, kontento na ako. Sabi ng matanda na may malungkot na mukha na alam niyang hindi niya matatakasan ang kamatayan, kaya't wala siyang ideya na magpumiglas, isang ideya lang na gusto kong mamatay ka. Ngunit ngayon, iiwan kitang buhay, saglit, ngunit tandaan, ang pangalan ko ay Feral, said Fering. Biglang naramdaman ng matanda na maaari siyang kumilos. Lumuhad siya kay Fei Linger at nagpasalamat, salamat sa hindi mo pagpatay sa kanya, salamat sa hindi mo pagpatay him. It makes sense not kill you. Gusto mo bang marinig? Nakangiting sabi ni Fei Linger. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!